everybody! If you're new to my channel, my name is Jackie. And sorry for my English skills. I know it's not perfect, but I'm trying. And I also write an English translation here in the screen whenever I speak Tagalog. Why? Because this is like a diary for me and for my family here in Japan and to my friend here in YouTube who can't understand Tagalog. And enough for the explanation intro. Let's go to the main topic. Anyway, this video is a kind of part 2 of my pregnancy and giving birth experience here in Japan video. Please watch nyo yung video na yun kung hindi nyo pa siya napapanood. Thank you so much. Okay, today I'm gonna share with you about the random stuff or things that I have when I was pregnant until giving birth here in Japan. Okay, let's start na. Nang una kong punta dito sa Japan at pagbubuntis sa daughter ko, wala rin akong masyadong idea about sa mga stuff or things na kailangan ko sa pagbubuntis. At nagsisearch lang din ako sa Google or sa YouTube. Wala rin naman ako matanungan pa noon kasi wala pa akong kakilala at kaibigan dito sa Japan. At yung mother-in-law ko, matanda na siya, parang nakakalimutan niya na yung iba. Pero sumasama siya sa akin para mamili ng mga baby stuff. Ito yung stuff na ngayon ko lang na-discover nang magbuntis na ako at mga anak sa bunso ko. This one is the breastfeeding pad. Ganyan. 128 pads. I think mga 1,030 yen siya. Meron siyang iba't ibang klase doon. Hindi ko to alam at kailangan ko to kasi marami yung milk ko. Pag lumalabas na babasa yung damit ko. So, I really need this. Lalo na pag winter ang lamig at ngayong summer mainit siya pero nagagamit ko pa rin siya. Hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. Matagal naman siya sa akin kasi hindi ko naman siya nilalagay araw-araw pag lumalabas lang. Pag dito sa bahay hindi naman. Actually nag-discover ko na siya ng mga anak na ako sa bunso ko kasi nakita ko ito sa drugstore at nagkaroon na ako ng kaibigan na mami din. So tinuruan nila ako na pwede pala ako makabili nito. Hindi ko to alam. So ayan. Hindi ko alam kung meron to sa ibang countries, pero meron siguro to sa Philippines. Hindi ko lang alam. Itong maternity napkin. Actually, nagamit ko lang tong ganitong size na nasa hospital ako kasi nang umuwi naman ako ng bahay, hindi na ganito kalaki. Bumili kami nito ng asawa ko at meron palang ibibigay na libre sa hospital. During magstay ka doon, meron ibibigay sa'yo sa clinic. So, tanong nyo na lang kung may ganun. Pero nagdala rin ako nito. Ang dami kong dala nang pumunta ako ng hospital kasi dinala ko talaga lahat, pati yung mga damit ng baby. At nang nasa maternity clinic pala kami, meron na palang damit doon para sa baby. Pero hindi namin siya inuwi. Doon lang siya sa hospital na damit. Pero yung damit ko, hindi nila wala. Meron na akong dalang damit. Sorry, medyo parang mapula ata yung mata ko kasi may sipon ako. Sa hospital na nagle-labor na ako, nang pumunta kami doon, pinagpalit nila ako ng damit. Ito. Parang bathrobe siya. Ayan. Actually, pwede nga siyang gamitin pag maliligo, after nyo maligo. Ayan. Dalawa na yung ganito ko. Inuwi ko sa Philippines yung isa kasi hindi ko naman siya kailangan. Binigay ko doon. Tinatago ko lang siya for memory. Actually, may mga dugo to siya. Dinabang ko lang. Sabi ng nurse sa akin, ako daw yung bahala kung gusto ko itapon or iuwi para sa memory daw. So, syempre, inuwi ko para may memory ako, diba? At meron din pala silang pre-provide para sa akin na undies, maternity undies. Ito para mabilis ang ma-open siya dito. Mabilis ang pag-change. Ayan. Sorry mga guys. This is pero gusto ko talaga siyang i-share para makatulong naman ako sa mga manganganak pa lang at may plano, 'di ba, na nandito sa Japan or nasa ibang bansa. Ayan, to, pre-provide lang nila to doon sa clinic sa akin. Hindi ko to binili, hindi ko alam kung kasama na 'yun sa bayad. Bali dalawa na yung ganito ko. Nakatago lang to sila, medyo madumi na nga eh. And then yung kasama ko rin yung binan ko, binilan niya ako nito para to sa tiyan. After manganak, ito para to sa tiyan. Saka may ganito rin. Ito. Hindi ko to siya masyado nagamit para to sa tiyan. Hindi ko to siya masyado nagamit kasi hindi siya komportabling suot. Ayan. Sa tiyan. Siguro para lumiit yung tiyan mo. Susuot mo nito. At meron din akong binili sa Daiso na disposable women's underwear. Ito.
Actually, hindi ko to nagamit kasi binili ko to siya nang ma-hospital ako ng 35 weeks pa lang yung tiyan ko na hindi pa talaga ako manganak noon. Sana panoorin niyo yung video ko na part 1 nito para malaman niyo kung ano yung nangyari sa akin doon. Binili ko to siya pero hindi ko siya nagamit kasi M size siya. Siyempre pag buntis malaki ka, 'di ba? So hindi siya kumasya. Siguro sa Daiso meron naman kayong makikitang ganito na medyo malaki, hindi ako sure, baka wala. Kaya ito yung nabili ko akala ko kasya sa akin. So check niyo na lang. Disposable underwear siya. At nang nag-stay pala ako sa clinic 2 days after ko manganak, meron silang free facial massage. So, minasahe yung mukha ko. Meron silang mga binigay na sample ng milk, ng diaper. At inuwi namin dito sa bahay yun, kaya nagamit namin yun. Meron mga sample-sample na ganon para sa baby. At meron din ako nakuhang free book. Ito. Libre lang ba to? Piling ko libre lang. Binigay sa akin to. Hindi ko alam kung from City Hall to o sa clinic. Nakalimutan ko na. Talaga nakakalimutan ko na, guys. Kaya gusto ko talaga i-share sa inyo para baka mas makalimutan ko pa siya pag matagal na. At gusto ko kasi baka manganak pa ako or magbuntis. Hindi lang natin alam, diba? Para may titingnan din ako. Meron din silang binigay na parang photo album. Dalawa na nga Kasi, siyempre, dalawa yung alaga ko dito. Ito, photo baby book. Parang baby book siya. Pero parang album siya, diary. Ayan. May susulat ka dyan. Hindi ko rin siya nagamit. Kasi masyado siyang malaki. Gusto ko naman yung medyo kalahati lang yung size. Meron akong ganito pero kalahating size. Akin lang. Binabili ko lang sa Daiso. Doon sa clinic, linilinis nila yung pusod. So, binigyan din nila ako ng panglinis. Tinuruan nila akong paano maglinis ng pusod. Ito. Pakita ko na lang. Hindi ko ma-explain, guys. Baka nakalimutan ko na. Natatakot akong mag-explain sa inyo kung paano. So, pero papakita ko lang yung mga binigay nila sa akin panglinis sa pusod ng baby. Tapos ito. Ayan. Tapos ito. Ano ba to? Hindi ko alam. So, ayan. Nakabox siya ng ganyan. Ayan, para sa pusod ng baby. Binigay to sa akin dun sa clinic nang lumabas na kami. May cotton buds din. At ito rin. Hindi ko alam kung binili namin to or binigay. Binigay lang yata sa clinic din to. Ito, panglinis to sa... Ayan, may nakalagay naman Pero ginagamit ko siya para panglinis ng nipple ko kasi breastfeed nga ako. Ayan. Parang ano lang siya. Ganito yung loob niya. Ayan. Cotton siya nakalagay, pero wala siyang scent. Wala siyang scent. Panglinis to ng nipple. Before ako magpa-breastfeed sa baby ko, hindi ko nga siya naubos lahat. Kasi marami silang binigay talaga. At ito naman, para to sa, binigay lang dito sa akin. Ito para to sa akin. Pag nagpapalit ako ng napkin, syempre pag bagong panganak ka, meron parang may bleeding pang nagaganap. So, ito, parang may alcohol to, para malinis daw. Ito siya. Tanungin nyo na lang dun sa clinic, guys, kung bibigyan ba kayo nito para hindi na kayo bumili. Sa clinic, guys, tatanungin ka kung gusto mong ilagay dito sa USB flash drive. So, ito, kada check-up ko, yung ultrasound nilalagay dito para pwede ko siyang mapanood at memory. Hindi ko pa nga siya napapanood At pwede mo rin siyang i-CD. Ayan. At nang buntis pala ako, syempre, ng first ko dito sa Japan, walang magawa, wala pa ako masyadong kaibigan. Sa daughter ko, gumawa-gawa ako ng ganito, yung shoes. Parang wala lang. Ayan. Ginawa ko tong shoes para sa kanya. So, tinatago ko lang siya. Andito sa Japan, hindi ko alam sa ibang lugar, pero sa Philippines, parang hindi masyadong may ganito. Parang ganito, may bibigay sa inyong parang something para makagawa ng ganito. Ayan. Yung kamay niya, yung paa niya, ng bagong baby pa siya. So, pagkapanganak gayon, gagawin nyo yun. Huwag yung kakalimutan nyo kasi memory. So, nandito sa box na to, tinatago ko sila. Ito siya, shrine ko to nakuha. Ito. At nang mga nakako dun sa clinic, meron binigay sa akin na parang free na ticket para sa pag-photo sa photo studio. So ito, pumunta kami sa photo studio. Libre lang yung picture ng baby doon. Papakita ko yung namaya yung picture niya. At sa clinic, meron binigay sa akin na
ticket na free para sa photo studio para magpa-picture yung baby ko. Ito, linagay nila dito. Ang ano niya, ang ganda niya. Free lang siya. So, papakita ko sa inyo yung baby lang namin, hindi family photo. So, ayan siya. Ayan. Ang laki-laki na lalagyan, pero ayan lang. Ano ko to? Yung ano ba to? Tinan nyo, nakakalimutan ko. Yung daughter ko to. Tinan nyo, nakakalimutan ko. Ginupitan ko yung daughter ko nun. So, tinatago ko lang siya dito, yung mga hair niya. Ayan, may date pa nga eh. Ayan. Buhok niya to. Yung buhok niya. Ako yung nagugupit sa kanila. Hindi ko sila dinadala sa paggupitan talaga. Ako talaga, paunti-unti, ginugupitan ko. Nang mga anak din ako, syempre parang memory, pumunta rin kami sa photo studio. So, ito, talagay siya sa ganito. Oh. Ang ganda, diba? Hindi ko siya na-i-display, iniingatan ko. After ko pala mga anak, pumunta ako sa Philippine Consulate, Osaka, para iparegister yung anak ko ng birth certificate doon. Hindi naman siya siguro kailangan, pero gusto ko kasi may birth certificate at naka-register din siya sa Pilipinas. Pero Japanese nationality yung mga anak ko. Yun lang. Kasi tinanong ko rin na pumunta ako doon kung okay lang ba na iparegister ko rin yung anak ko kahit Japanese citizenship sila. Sabi naman ng staff doon sa Philippine Consulate, okay lang daw basta may lahing Pilipino yung bata. So, syempre, Pilipina ako. So, pumunta ako doon at kumuha ako, nag-fill up ako ng ganito. So, ayan o. Ayan. Ito pala guys, yung nag-report of birth ako doon sa Philippine Consulate sa Osaka. Ayan pala yung binayaran ko. Ayan o. To make sure lang na may nai-report ko doon yung anak ko na may anak ako dito, di ba? To make sure lang. Pero Japanese citizenship talaga yan sila. Pag buntis ka dito sa Japan, guys, may bibigay sa yung ganito. Isasabit mo to sa bag mo. Or sa kahit saan gusto mo isabit pag lalabas ka para may nakalagay na ganito, malaman na buntis ka sa train, para paupuin ka or anything, di ba? Yan. Parang sign siya na buntis ka. Bibigyan ka ng ganyan, sasabit mo siya sa bag. At sa clinic pala guys, nang nanganak na ako, sa emergency room pa lang, pinicturan na nila yung anak ko ng nurse. Kasama na yon sa binayaran. Ito. Sila yan, sila yung kumuha niyan, tapos sinulat nila dito sa kung ano yung laki ng bata, yung bigat. At guys, yung binayaran pala namin sa hospital, nag-deposit muna kami ng 50,000 yen sa hospital at nag-choose na kami kung saang room. Dito yung receipt nga niya guys, ayan. Ayan. Gumawa sila nito kasi ako yung nandun sa hospital, yung asawa ko nasa trabaho, so sinulat nila kung ilan yung ima-minus 110,000 yen. Parang ganun yung binayaran namin. Malaki rin, di ba? Pero may naibalik sa amin. Ano naman yung government dito sa Japan, may naibalik sa amin sa binayad namin dun sa clinic. Kaya hindi talaga siya ganun talaga kamahal. At every month ba may natatanggap ang bata dito sa Japan? Sa inyo ba meron ganun sa kung nasan man kayo? Sa Pilipinas wala, no? Ata, hindi ako sure ngayon, pero dito sa Japan meron natatanggap yung bata. So, tig-isa yan sila, may natatanggap sila galing sa government na allowance. Nang nasa Pilipinas ako, hindi ko alam kung ano yung blood type ko. Dito sa Japan, malalaman mo kung ano yung blood type mo, lalo na kung buntis ka kasi i-check nila. So, dito ko nalaman yung blood type ko at yung blood type ng namin. Sisingit ko na ito, yung ginagamit kong shampoo at body soap para sa mga anak ko ay ito. Ayan. Pero sa clinic guys, mayroon ibibigay din sa inyo mga sample para sa baby na sabon, ano nila, shampoo or something. Pero pag baby naman, hindi naman kailangan ng shampoo pa. At yung pagtututbrush sa mga anak ko, hindi kami gumagamit ng toothpaste. Tinanong ko rin dito sa health center, public health center kung ganun ba. Kasi sa Pilipinas, diba, may mga pambatang toothpaste. Siguro mayroon din dito, pero hindi daw masyadong pag hindi pa marunong dumura yung bata. Kaya ewan ko lang sa iba, pero ganun yung sinabi sa akin ng nurse dun sa public health center kasi tinanong ko siya kasi sabi ko sa bansa namin meron parang toothpaste para sa bata. Sabi naman niya kung hindi pa raw talaga marunong yung bata dumura, hindi raw masyadong kailangan na may toothpaste. But as long as tinutoothbrushan mo yung anak mo. O toothbrushan ko sila kasi wala akong, hindi yung teeth ko hindi maganda. At yun ang pangarap ko talaga, yung maganda yung teeth. Gusto ko yung sa mga anak ko na lang, diba? Yung mga gamit ng mga anak ko, katulad ng mga stroller,
baby carrier. Yun lang binili namin, yung baby carrier na ginagamit ko. Pinakita ko na rin yun sa inyo. At kung hindi nyo pa yun nakikita, please check my video, yung breastfeeding video na in-upload ko. Thank you so much. Binili namin yun ng asawa ko, yung baby carrier. Yun, binili namin yun. Tapos baby stroller. Pero yung ibang gamit pa ng bata, hindi namin yung binili. Binigay yun ng kaibigan ng husband ko at yung iba ng kaibigan ko. Katulad ng baby bathtub, hindi namin yung binili. Bigay lang yun. Tapos yung baby bed, yung crib, pinahiram kami ng kaibigan ng asawa ko. Doon na kinuha na niya. Mabuti nga kinuha na kasi hindi naman talaga masyadong kailangan yung crib. Kasi katabi ko yung anak ko noon sa pagtulog. Hindi ko talaga siya nagamit. And yung ibang toys or ano ng pang baby, bigay lang sa amin, talaga kami namili. At yung damit ng baby, yun, namili kami ng biyanan ko, yung kasama ko ng asawa ko na mamili kami noon. O yung parang duyan-duyan niya, bigay lang din yun. Yung baby walker, bigay lang din yun ng kaibigan ng asawa ko. Baby, yung baby na parang duyan-duyan. Pinahiram lang yun, ng baby na duyan-duyan, yung para sa baby. Pinahiram lang yun ng kaibigan ng asawa ko sa amin. Andun na nga kinuhanap, tsaka yung ibang baby stuff. Tapos meron din akong hinandang baby bottle noon. Diaper ng baby. Nakalagay pala dito ito pala yung nilagyan ng mga free na binigay sa akin noon. Meron nakalagay dyan ng mga sample ng milk, sample ng diaper, book, something. Tapos may nakasabit siyang ganyan. So, ayan. So, dyan ko lang din siya nilalagay lahat. So, ayun na guys. Hindi ko yata na-share yung lahat-lahat. Pero, comment down below na lang if you have any question. Sasagutin ko sila as soon as I can. Yun lang yung mga naalala ko pa ngayon. Diba? Yung mga shinare ko sa inyo, yun lang yung meron ako at kung ano yung naalala ko, hindi pa yun perfect siguro, hindi ko lahat mai-share. Pero thank you for watching this video. Like if you like this video and click the bell button down below para ma-notified kayo every time na mag-upload ako ng video. And subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Thank you. Bye. Matane. So, ayun lang guys. Sana na-share ko sa inyo ng maayos. At yung ibang stuff na meron ako, ng buntis ako, at hanggang mga anak ako, sa inyo, yun. Nawala ako. Alam niyo yun, nawawala ako kasi. Yung mga shinare ko sa inyo, at yun yung